forever, di ba? Now, ladies and gentlemen, pag tayo ay nagsisipilyo, di ba gumagamit tayo ng toothpaste? Pag naubos ang toothpaste natin, ano ginagawa natin? Bumibili ulit. Tandaan mo, kunyari si Tox, nakakonect na sa atin yan, di ba? Si Tox ngayon, nagsisipilyo rin. Naubos yung toothpaste niya. Bibili siya ng bibili ulit tuwing naubos. Ibig sabihin, habang bumibili siya, dahil nakakonect na siya sa atin, meron tayong komisyon. Ang ibig sabihin nun, meron tayo, hanggang kailan nga tayo nagsisipilyo? Lifetime. Meron tayong lifetime, pag naubos, bumibili tayo ulit. Pag bumibili, kumikita ulit tayo. Ibig sabihin, meron tayong lifetime, repeating income. Gusto ba ninyo ng lifetime repeating income? Yes! Dahil dyan sa wise consumer concept na yan, nagkaroon ako ng lifetime repeating income. Bakit? Tignan yung ginawa ko. Nag-imbita po ako ng napakarami kong kaibigan. Alam niyo, sumali lang po sa akin, honestly, 43. Sa 43 na sumali sa akin, mga kapatid, ito lang po ang natira. Pero itong pito na to, kasama lang po si Stocks. Naiintindihan po yung wise consumerism na yan. Alam po nilang ayaw na nilang malugi. Ayaw rin nilang pumayag na ang kamag-anak nila at mga kaibigan nila malugi rin. So, anong ginawa nila? They started educating their friends. Kunyari, pinsan ko si May, sabi ko kay May, pinsan, itigil mo yung kalukuhan mo, bili ng grocery items sa supermarket, lugi-lugi ka, wala nang bumabalik sa iyo. Make DXN your grocery store, magiging malusog ka na, hindi ka pa mahahawak agad sa sakit, babata ka pa, titibay pa yung tuhod mo, hahaba pa yung buhay mo, kikita ka pa ng pera. These 7 people started educating their friends and relatives. Tinuruan nilang gawing grocery store yung DXN para hindi na sila malugi. After 5.5 years, I now have more than 100,000 business partners worldwide. Kakilala ko ba lahat ng 100,000 na yan? Hindi. Pero ang tanong ko sa inyo, nakakonekta ba lahat sa akin yan? Lahat ba sila naliligo at nagsisipilyo? Lahat sila bumili ng tigisang toothpaste. Ilang tubes lahat ang nabili? 100,000. Is it possible, ladies and gentlemen, na piso lang ang ibalik sa akin bawat tube? Posible, ha? Kung piso lang po ang ibabalik sa akin, magkano ang kita ko ngayon buwan? 100,000 pesos. Now, ladies and gentlemen, bibigyan ko yung example ng invitation business. Ngayong buwan, hindi ko muna kayo bibentahin. Palitan nyo muna yung brand nyo sa bahay. Maging wise consumers muna kayo. Ngayong buwan, ang gagawin nyo, kung kayo ito, pagkatapos nyo palitan yung brand nyo sa bahay, mag-imbita po kayo ng 4 yung kaibigan. Kami po ang kakausap yan. So, hindi kailangan magaling kayo magsalita dito. Kahit namahiyain ka, pwede. Now, tandaan nyo lang, itong 4 yung taong iimbitahin na kakausapin namin, dapat pumasa sa 5 requirements namin. Pag hindi po pumasa sa 5 requirements namin, huwag nyo nang imbitahin. Bakit? Hindi namin tatanggapin yan. Why? DXN is a multi-awarded company. Kaya nga pumasok kami sa top 1,000 corporations in the Philippines. Karanggo po natin yung Meralco, karanggo natin yung San Miguel Corporation, and ladies and gentlemen, yung standards of manufacturing natin pumasa sa katakot-takot na tawag dito, paglilitis. Ano tawagin nila, no? Kaya nga, grabe yung quality ng products natin. Ano yung requirements? Tandaan nyo lang, kung may ballpen di sulat nyo na para alam nyo kung sino yung imbitahin nyo. Number 1 requirement, dapat 18 years old and above na yung imbitahin nyo. Pangalawang requirement, tandaan nyo lang, dapat marunong magsipilyo, maligo, uminom ng kape at maglaba. Ang dami nyo naman siguro kaibigan, naliligo, nagsisipilyo, uminom ng kape, di ba? Dalahin nyo sila dito. Apat, kung kayong lahat ay bibili ng 1,000 points, magkano ba yung 1,000 points? Alam nyo ba ng 1,000 points, mga kapatid, is only 1,700 pesos worth of groceries sa DXN? Gumawa kami ng study sa Cebu. Napag-alaman po namin na ito mga pamilyang Pilipino, kung 4 ang miyembro, gumagastos na rin ng 2,000 a month minimum sa pagbili ng mga produktong meron tayo dito. What's my point? Sumali ba kayo sa DXN o hindi? Gagastos rin kayo. Kaya kanina pa ako sabi dapat maging wise consumer ka. Bakit? Hindi ka gagamit ng bagong budget. Yung budget mo para sa grocery store, kaltasan mo ng 1,700, ibili mo sa DXN. Klaro ba? Pag kayong 5 namili ng 1,000 points or 1,700 worth of groceries isa-isa, ang kita nyo ngayong buwan is 260 pesos. Sabi ng mga kaibigan ko, liit naman ang kita. Sabi ko may 3 rason. Una, mura produkto. Pangalawa,
5 pa lang kayo. Pangatlo, mas mabuti na lang po yan, may bumalik na 260 kaysa nung noong bumibili ka sa supermarket kahit na piso wala. So natigilan mo na yung pagiging lubi mo. Tama? Pangalawang buwan, anong gagawin nyo? Second month. Ha? Kung kayo po ito, mag-imbita kayo ng bagong 4 na kaibigan. So ilan na lahat ang naimbita nyo? 8 na. Yung 4 na naimbita nyo, nung unang buwan, gagayahin na kayo. Ano ba ginawa niyo unang buwan? Mag-iimbita rin sila ng 4 na kaibigan. Tama ba? Gaya-gaya, tutumaya. Monkey see, monkey do. Mag-grocery lang kayo sa DXM, worth 1,000 points or 1,700. Pag nangyari yan sa grupo nyo, kikita kayo sa pangalawang buwan. Tingnan nyo mabuti ha. 1,900 pesos. Na wala ba kayo napansin sa pangalawang buwan? Di ba sa pangalawang buwan, libre na grocery ninyo? Pagkano ginastos nyo? 1,700. Pagkano yung kita mo? 1,900. Kumita ka pa ng 200. So, pwedeng maging libre ang groceries nyo sa bahay. Palakpakan nyo sarili nyo. Pangatlong buwan, mga kapatid, anong gagawin nyo? Mag-imbita uli kayo ng 4 na kaibigan. So, ilan na lahat ang naimbita nyo? 12 na. Yung 4 na naimbita nyo nung pangalawang buwan, gagayahin kayo, mag-imbita rin ng 4. Yung 4 na naimbita nyo nung unang buwan, mag-imbita ng 4 na bago. Yung 4 na naimbita nila, mag-imbita rin ng 4. Nasusundan nyo ba ako?